Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Binaha ang ilang bahagi ng Pangasinan kasunod ng pag-apaw ng Marusay at Sinukalan River. Chris, kamusta ang mga residente? Connie, sa bayan pa lang ng Kalasyaw dito sa Pangasinan, mahigit 15,000 pamilya na ang binaha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ilang barangay, lampas tao pa ang tubig. Itinaas na ng mga residente ang kanilang mga gamit para hindi masira. May ilang residenteng nilusong ang baha, pero may ilang gumamit na ng bangka. Dito naman sa Dagupan City, bumabaha rin dahil sa pag-apaw ng Pantal-Sinukalan River. Daang-daang residente na rin ang pinalikas. Sa Mangalda naman, bumaha rin dahil naman sa pag-apaw ng Payas Creek. Ayon sa opisyal ng barangay, hindi sila madalas bahain noon, pero nakaapekto raw sa daloy ng tubig ang ginagawang tulay doon. Inaayos na ang pagdadaluyan ng tubig. Habang patay naman ang isang grade 11 student sa Plaridel, Bulacan nang malunod sa Angat River at kwento ng mga magulang ng biktima, pauwi na ang 16 anyos na lalaki kasama ang kanyang pinsan at 2 kaibigan. Dumaan sila sa ilog at doon siya tinangay ng malakas na agos ng tubig. Ligtas na nakatawid ang 3 niyang kasama at humingi sila agad ng tulong. 2 araw ang lumipas bago natagpuan ang kanyang katawan. Patay naman ang isang senior citizen na lalaki matapos mahulog mula sa tulay ang minamanehong tricycle sa Karanglan, Nueva Ecija. Hulikam ang insidenteng yan sa barangay General Luna nitong Martes, kasagsagan ng pananalasa ng nagdaang bagyong Nando. Kitang tumatawid ang tricycle sa binahang overflow bridge sa Sitio Dipaan hanggang sa mahulog ito. Nagsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad para sa 67 anyos na driver. Natagpuan kahapon ang bangkay niya na palutang-lutang sa sitio niya. Base sa investigasyon, pauwi na ang driver galing sa kanyang kaibigan nang mangyari ang aksidente. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nawasak ang isang tindahan sa Zamboanga del Sur matapos mabagsakan ng malaking puno. Sara, may nasaktan ba? Rafi, hindi bababa sa 2 ang sugatan sa pagbagsak ng puno. Damay sa insidente ang mga nakaparadang motorsiklo sa loob ng tindahan sa Barangay Poblasyon sa Dumingag. Batay sa investigasyon, nangyari yan kasunod ng malakas na ulan at hangin na dulot ng habagat at bagyong Opong. Sa clearing operations, pinutol na rin ang 2 puno na posible rin umanong matumba. Sa National Highway naman sa Barangay Montela sa bayan ng Aurora, humambalang sa isang lane ng kalsada ang isang punong nabuwal dahil sa malakas na hangin at ulan. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Isang puno rin ang nabuwal at humambalang sa bahagi ng kalsada sa Barangay Gapasan sa bayan ng Suminot. Walang naiulat na sugatan.